bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon of the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, October 11. Kerwin Espinosa accuses former PNP chief, now Senator Bato de la Rosa, of pressuring him to implicate former Senator Leila de Lima in the illegal drug trade. He says de la Rosa threatened him with harm if he did not comply and made him align his testimony with de Lima's bodyguard, Ronnie Dayan. Espinosa later apologized to the former senator for his false statements. China has responded to President Bongbong Marcos's challenge to ASEAN to address aggression in the South China Sea. Beijing's Foreign Ministry spokesman, spokesperson Mao Ning, says that the situation in the region is stable due to cooperative efforts with ASEAN. Mao reiterated Beijing's commitment to resolve maritime disputes through dialogue in line with international laws. During the 44th and 45th ASEAN summits in Laos, Marcos urged member states not to turn a blind eye on intimidation in the disputed waters. He also said that silence on this matter diminishes ASEAN. Alleged Lucky South 99 big boss Liu Dong has been arrested by authorities in Binyan, Laguna last night. He was arrested along with 12 Chinese nationals and 9 drivers and personal assistants. For his part, Liu Dong denied the accusations and insisted that authorities got the wrong person. And PDP Laban, chaired by former President Rodrigo Duterte, has released its senatorial candidates for the 2025 midterm elections. The ticket includes re-electionist Bongo and Ronald Bato de la Rosa, actor Philip Salvador, and lawyers Raul Lambino, Jimmy Bondoc, and JB Hinlo. Duterte is running for mayor of Davao City with son Baste or Sebastian as his running mate. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Ba't natatawa ka? Full disclosure lang, kasi kahapon tinawag ko siyang ulitin ko ba yun? Ang aming, kasi the reason for the name I called you yesterday na Pandit Canton is because you always bring sari-saring sahog sa lamesa. Pasayad na lang pasayad yung mga intro. And of course, ito lang, from the, it's Friday, from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan is joining us. There you go. Ba't naunangin si Ronald? Akala tuloy si Ami. Ami, kumusta kayo dyan? Happy weekend, Ami. Okay. Happy weekend, happy Friday, Ronald and Ed. Mag-weekend, bakit madilim yung suot ngayon? Not your usual bright and sunny colors. Lagi mo napapansin yung suot ni Ami. Ikaw nga. Di ba ano yan? Anong sabi mo isang araw? Ulitin ko ba? Parang anghel. Di ba? Di ba kulay yun ng election ngayon? Black para no color daw. Ang layo pa naman, wala pang election season. Parang Halloween no? Parang Halloween yung ating yung ating filing of candidacy, kung ano-anong mga nakakatakot, mga horror. Sino kaya si Kondo? Sabi ng ang nakikita daw, nadagdag ba yan? Nag-file ng COC ba yan ng mga ni Duterte? Kasi yung 183 daw, sabi ng COMELEC sa tingin nila baka ma-prune to 66 lang. Marami-rami yung matatanggal na yun, We're talking about yung senatorial aspirants, no, Ami? Yung number na yan is those who filed for COC. 183 senatorial, ang dami, no? Sino kaya si Kruger? Magastos. Si Kruger, si Jason, Friday the 13th, no? Si Chucky. Ako may nakita akong Chucky Hindi ko na sabihin kung sino, no? Pero may nakita akong Chucky no? Alam mo, Tito Ronald, yung panahon mo talaga, yung mga ganyan Kasi kami mga panahon namin, Joby, yung mga panahon natin yun, yung mga... The Walking Dead. Jong-Song Creature na ngayon. Jong-Song Creature. Oo, talaga. Jong-Song Creature. So, next time, sasuggest natin gawing Halloween yung filing of candidacy. Dahil bagay na bagay. Sa Halloween, yung napakarami mga nag-file. Oo nga Merong, sa bagay, ilang linggo lang naman kaibahan. Merong self-confessed na drug lord, di ba? Merong muntik na Pogo Queen, no? Buti na lang, nagdalawang isip. But, diba? Merong tawag dito.
Si PNP na na-link sa Ninja Cups na nag-file din. Ay, yung Son of God. Meron pang Son of God, no? Son of God. Oo, hindi ko alam kung sinong God yun. Yung, Medyo na iba lang yung partido. oo. Kaya, ang dami. Yung self-confessed drug lord, Oo, testigo ngayon. Interesting yung testimony niya. Oo. Interesting yung testimony niya. Tamang segue sa ating guest ngayon. Oo nga. Segue. We should get Bato de la Rosa one of these days back on our... No, si Bato. Si Senator Bato. We should also get him back on the program one of these days. Yes. So, yun. So, we bring in our first guest na. Dito na. Former Senator Laila de Lima. Ma'am, magandang hapon and welcome to, anong program natin yun? Soricon. Yeah. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator Laila. Magiging Congress. And of course, Magiging congresswoman yata. Parang natawa siya bago ako binate, di ba? Parang natawa no? At least pag ako nag-introduce sa'yo, masayahin ka na kagad kita. Nung binati ka ni Senator de Lima, natuwa rin siya Baka na-identify niya yung Halloween sa akin. Mas maganda na si Ami yung nagbanggit, hindi si Sec Ronald. Kasi alam ko naman ang sentiments niya tungkol dyan. Di ba? Sentiments ko, di ba? Sige, let's get the ball rolling. Kasi baka mamaya may kailangan ko si Senator de Lima. Ma'am, medyo it looks like a really tight race, especially in the Senate, no? What are the chances that you're looking at for progressives and for liberals to liberal affiliated to get into the Senate, given the tightness of the race? Ang dami nga naman, 180 plus yung nag-finance COCs. Yes, alam namin yan. Noon din, very competitive din ang party list, just like the senatorial. Pero alam mo, mas na-excite nga kami, mas na-inspire kami, mas na-challenge kami na pagkakataon talaga to ng mga progressive and reform-oriented na mga party list groups katulad nung sa amin, tsaka yung sa iba, like mga Bayan, and then yung Magdalo, and several others, Gabriela, Bayan Muna, and several others na mga tinatawag namin mga kindred groups. Challenge sa amin yan na paano namin hikayatin ng aming mga prospective voters, lalo na dun sa the same base namin, expected base of voters, na nasa campaign strategy na rin yan. Pero excited kami. Honestly, sa amin, at least sa ML party list, ang ano namin is that sana lahat kami makakuha ng seats. Whether it's 1 seat, 2 seats, or 3 seats. Basta ba yung mga party list namin ay makapasok din by achieving the required number of votes. Excited kami dyan kasi sa tingin namin, can you imagine that? Na magiging parang you can say force to be reckoned with, na talagang pwede kami na magiging yung true minority at talagang yung mga malalakas ang aming mga boses dyan, mga hindi takot, mga matatapang. And para naman, alam niyo, in-check rin yung mga traditional politicians. So, we are excited about it, although very challenging sa amin. Kaya kailangan talaga ng magandang plano, strategic campaigning, na saan lugar kami magko-concentrate, saan lugar magko-concentrate yung ibang grupo, ano yung mga sectors na pwedeng mga lapitan ng kanya-kanya kami. And then ang mga is that kapag may mga, kasi po nakikita ko rin sa mga nagpo-post, sa mga nagko-comment, meron ako nakita ilan-ilan na. Kami po, 4 po kami sa pamilya. Pwede pong maghati-hati kami. Kami po ay 5 o 8. Yung mga ganun. Yes, ma'am. Ganun ba? Yes, so, so we're confident. That's good to hear. Yes. Ma'am, irekta ko na po dun sa pinakamainit na issue ngayong araw, yung testimonya ni Kerwin. Kayo ba yan? Yes. Kayo ba yan? Nawingwang o nagulantang? What's the best way to describe this? Parang hindi naman bago kay Laila yun eh. Ang dami na halos hindi lahat. Po. Halos lahat nag-atras na eh. And also, yes, and also yung kay specific reference to Kerwin Espinosa, dati na niya po yan narinikan. Ang alam ko, nakarating sa aking mga abogado, na dun sa mga kaso niya, may 1 o 2 kaso ata siya, na kailanganin niyang magbanggit niyan.
meron siyang yung final niya atang counter affidavit or whatever it is that they filed before the court, and sa I don't know kung nakapag-testify siya doon, pero ang nakarating po sa aming information is that he already recanted that portion of his testimony before the Senate. Ang naiba lang, na dinadawit. Pero ma'am, ang malaki ngayon, yung kay Bato. Yeah. Kasi yung recantation po, that's medyo old. Pero yung pagbanggit ng pangalan Bato mismo ng sitting senator, former PNP. Yun lang. Yes, okay. So dati ko na nga pong alam na rinicant na niya yan. Na yung mga sinasabi niya sa akin na tumanggap ako sa kung anong, whatever amount is that, na protector ako, etc. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although, sa totoo po, naririnig ko na yan, may mga naging information na ako, na it was really then police chief de la Rosa who coerced certain witnesses, including si Kerwin Espinosa. That was, of course, an information. I had no way of validating it, but these are very credible information from credible sources. And then ang isa pa nating dapat marinig ay si Colonel Espenido, na yes, he already testified before the Quadcom. Meron na rin po siya mga siniwalat. Pero sa tingin ko po, meron pa siyang pwedeng idagdag tungkol dyan, yung pagdadawit sa akin. I think may alam din po siya. Remember na doon din po sa Senate hearing ay katulad ni Kerwin Espinosa, katulad ni Ronnie Dayan, ay meron silang mga sinabi tungkol sa akin. And if I'm not mistaken, si Colonel Espenido, ang sinabi niya doon is parang kinonfirm niya na protector nga daw ako kasi nandun daw po ako sa listahan. I'm not sure if he called it then a blue book or a pink book or a red book or whatever it is, na number 1 daw po ako sa listahan. But easily talaga namang halata na nag-iimbento rin siya. And I think, kasi nga yung sinabi kanina ni Kerwin Espinosa, na nagkausap, di ho ba, si Police Chief Bato, and then siya, kinausap nila si Colonel Espenido. So, may alam. So, dapat lang na i-recall sa hearing na yan si Colonel Espenido at para sabihin din niya kung ano rin ang nalalaman niya tungkol sa pagdadawit sa akin. So, hindi na po ito bago. Senator, nung na-clear kayo in your drug cases, sinabi niyo you were considering filing complaints, criminal charges against people na nagdawit nga sa inyo, yung mga ng false testimony. Ngayong nabanggit na po pati si Senator Bato de la Rosa, are you pursuing those charges? That's part of the pinag-aaralan na rin po yan ng lawyers kasi kanina may kausap po ako, isa sa mga lawyers ko. Although, sabi ko nga sa inyo, dati na naming narinig yan. Now, with this, na may nag-publicly confirm that, then we might as well include also the former PNP chief and now Senator De La Rosa. Kasi noon, yung nakatuton lang po yung pag-prepare ng aking mga abogado sa mga ipa-file na kaso, yung mga doon sa pag-file sa akin, yung mga nag-testify sa akin doon sa 3 drug cases. At ang alam po namin naman doon ay yung inutusan ng dating Pangulo na maging chief enforcer ng ano na yon, yung mga invention of cases, manufacturing of evidence, ay yung dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. Ito naman pong sa kaso ni Kerwin Espinosa, it now appears and na-confirm yung naging information din po namin na it was Police Chief, then Police Chief, PNP Chief Bato de la Rosa. So I guess ganun na rin ang gagawin ng aking mga abogado. Mag-uusap po kami next week. I'll be meeting with them early next week as to ano ba yung mga, the further steps to be taken in light of this testimony of Kerwin Espinosa. Kung sakali, Senator, anong idea nyo? May idea ba kayo kung anong klaseng kaso yung isasampa sa mga ito? Dahil hindi lang to usapin ng pag-bear ng false witness laban sa inyo. Ito ay pagwasak ng ating mga institusyon, lalo na yung ating institusyon ng hustisya. Kaya this is a bigger issue at dapat bigyan ng leksyon itong mga ito. You are correct, and that's exactly
part of the study being made by my lawyers. Kasi yung mga malinaw na pwede mga i-file sa ngayon ay yung perjury and subornation of perjury. When you induce someone to falsely testify, that is subornation of perjury. And then syempre, siguro magiging recommendation din ng mga abogado ko yung damages, but that's secondary. Ang importante ay yung sa criminal charges. So perjury, subornation of perjury, and malicious prosecution, and several others. Ma'am, sorry ma'am. Pero yung tungkol nga dun sa bigger picture, Sec Ronald, talagang iniisip pa namin yan. I really want something like that. Na yung ginawa kasi sa akin, hindi pangkaraniwan eh. You know, parang unprecedented nga yung ginawa sa akin, using practically the entire state machinery para idiin ako, pahirapan ako, kasuhan ako. So, because of my fierce opposition to the killings under the war on drugs. Now, sa tindi nga, nung mga naging akusasyon sa akin, sa tindi ng mga pinagdaanan ko, and then I was a CHR person, I was a DOJ secretary, I was then a senator when they did that to me. Ganun lang ba yun kadali? There's got to be something. Na kung wala pa, siguro, makaisip tayo ng legislation, batas, na pwedeng i-address yan. Yung extensive, wholesale persecution of innocent people. Yun po ang iniisip din po namin. We're still looking at even mga foreign jurisprudence. Tinitingnan po yan ng mga abogado ko para makakuha ng idea kung ano yung pwedeng i-file. Ma'am, of course, not to preempt what you intend to do with your lawyers, no? Pero yun nga, to Ronald's point, parang ang perjury, even subornation to perjury, parang masyado siyang... light. Masyadong hindi naman mahina, pero it's a bit too, I don't know, not really trivial, but you know what I mean? It's such a lighter offense compared to, of course, if proven true, compared to what else could be. Katulad kanina, Senator, sa Quadirin, pinopropose na itong EJK ay gawin talagang heinous crime. Yang ganyan bang mga uri ng perjury, pwede bang gawing heinous crime yan? No? Why not? Actually, with respect to that EJK, basta ba, ang ano ko dyan is this, yung mga ganyan, yung EJKs, in fact, I had a bill then, I filed it with the Senate, the anti-EJK law na defining EJK and also proposing penalty of life imprisonment. Okay lang na nag-iisip tayo no kung ano pang mga malalang krimen ang gawin nating heinous crimes. That's always on the table. That is to be discussed. But then, ang hindi ako papayag kailanman ay yung pag-re-impose ng death penalty. Doon na pa, hanggang doon lang ako sa, classifying certain crimes depending on the gravity as heinous crimes, but not the reimposition of death penalty. I've been very clear po about that position of mine, being a human rights advocate. Pero maganda talaga yan, yung yes po. Yes. Senator, isa pang tanong, since it's Senator Bato de la Rosa, alam naman natin, he's very close to former President Rodrigo Duterte. How high do you think this will go? Kung sakasakali, if you're going to pursue criminal charges, sa tingin nyo may direct link na nakikita kayo to the President? Kasi hindi naman siguro pwedeng yung police chief lang yung nagutos ng ganyan na gawin. As you pointed out, you were a senator back then, you were a former Justice Secretary. May nakikita ba kayong direct link to President Duterte? Kung sakasakali, mapapailan kaya siya ng kaso? Matagal na ho namin nakita yung direct link. Look at his statements. Just like yung mga kill niya. May mga statements siya dati na pwedeng gamitin. Yung, he will rot in jail. Yung mga ganun po. And then yung mga admissions din niya na when he was a former prosecutor, ay nag-iimbento sila, nag-create sila ng intrigue, nagpla-plant sila ng mga evidence, and several other statements of his. And then yung mga circumstances. At pinupursu pa rin ho namin how to strengthen the case against Mr. Duterte himself. Although we are morally sure, we are morally certain that he has
behind all this, yung persecution po sa akin. Ma'am, Yes. last question po sa akin, at least from my end. May binigit kasi kayo kanina that you've heard about it before, pero of course, I know you cannot reveal your sources. Pero could you at least qualify more or less what you heard before? Anong nature ng inyong narinig before? Na siya nga po ang nag-coerce kina Kerwin Espinosa and also kay Colonel Espinido. Kay Kerwin Espinosa and Colonel Espinido. And I don't know kung meron pa siya. Kung meron din siyang participation dun sa mga nag-witness naman sa akin, dun sa mga 3 drug cases, yung mga PDLs, yung mga inmates ng Bilibid. But I'm sure sila kasi yung mga sila yung mga enforcers noon nila former Secretary Aguirre. At alam nila kung ano yung gusto ni Presidente Duterte noon. Ano yung utos na talagang ako kasi narinig nyo rin yung sinabi kanina ni Kerwin Espinosa na ako talaga ang target nila sa lahat ng mga dinadawit, pinapadawit sa kanya, including yung si Peter Lim, and then yung si who is this, the former congressman, and binawi niya ata yun, binawi niya yun. Pero ang sabi nga niya is that hindi niya mabawi yung sa akin kasi ako nga daw talaga ang pinaka-target of all that. So, malinaw po sa amin yon. Okay. So, let him explain that, si Senator Bato. Let him explain that. Ang ano ko lang sa ngayon is that sana makinig siya sa konsensya niya. Okay. Okay, ma'am, maraming salamat po. Former Senator Leila de Lima, it's good to have you on board and good to hear from you. At we'll let you go po muna. We're sure you're very busy. But thank you for joining us this afternoon. Thank you, Senator. Maraming salamat. Salamat din po. Ingat po. Good afternoon. Okay, interesting points. Interesting din yung pero yung ala kasi if you propose a law that's prospective Hindi retroactive. Oh, that's something that you need to look for something. Ayan, I think we have already. Senator Bato de la Rosa is already on the line. Sir, magandang hapon. And thank you for joining us. Thank you for coming back, sir. Senator. Yes, Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hi, Yes, sir. We can hear you, good sir. afternoon, Senator. Sir, we'll get good the ball rolling, sir. afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Kasama si Sec Ronald. Sir, ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's 1 month's word against the other month's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, Suntukin ko siya sa mukha, kung makita ko siya, sinungaling yan. pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Hindi naman sa ganun, Senator, Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee sa isang o sa Senate hearing. Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung na yan. Okay. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Opo. Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede na din patawag. Pwede. Pero it's Papatawag siya. not my priority, ha? Kasi mag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-chair? Ako. So, nakakahiya. Ayaw ko, hindi ako ganun klaseng taon, kakahiya yan.
kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Paano ko maniwala dyan sa Quadcom na yan? Senator, if I may ask, sir, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDJ. Dahil nung hearing nga, you can just imagine kung gaano kasinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDJ. Kinumpronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido na pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin siya na sinungaling siya. At talagang sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... Bakit ako yes, sir. Bakit ko siya didiktahan na sinong i-implicate niya na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, no, Senator. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, sir, you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that you attended. Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung mga kaso niya na-dismiss at tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera, pag manalo yan, mag-mayor yan ulit doon. Tawawa ang Albuera. Pero di ba... Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alleged drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Kasi ang naghawak ng kaso niya, ang nag-develop ng kaso ni De Lima ay DOJ. Wala pa kailan ang PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si De Lima. Pero ang pag-case build up, wala pa kailan ang PNP doon. DOJ, direct nagtrabaho noon. Senator, may balak ba kayong habulin si Kerwin? At least for perjury, kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator De Lima, baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga, na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo Sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man hindi man ako ganun kasing tao. Mahilig ko file ng kaso. Hindi yan, that's none of my business. Kaso-kaso. Sen, kasi ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a confessed drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang,
para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? Did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa na nagsinungaling lamang siya? Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon. Nag-usap kami. Nung tinanong ko siya. Hindi ko na wala. Basta ang alam ko nandun si General Pero. Yung AIDG director. So may testigo po kayo, in other words? Ha? May testigo po kayo. May nakasaksi. May nakarinig ng pag-amin ni Kerwin. Meron nakarinig doon. Meron nakarinig. Hindi naman kami nag-usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa kulungan niya. Okay. Sige, sir. Pero, Senator, kumusta naman yung kampanya nyo? Kasi lumiit yung partido nyo eh. Okay naman ba? Kumusta yung pag-ikot sa Pilipinas? How is your campaign going? Sige lang, Ami. Kuwan lang ito. Guerrilla campaign ito. Guerrilla campaign. Sige lang. We will survive. Kaya yan. Ano po sabi ni President Duterte? Ano pong sabi? Ganyan, lumiit yung partido. Normal, expected naman talaga yan sa Philippine politics. Wala ka naman makita partido na in power na hindi liliit after mag-exit from power ang pinaka-head ng partido. Normal yan. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay natin dito. So all we have to do is to adjust in order to survive. Okay. Sir, maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Thank you for joining us this afternoon. Thank you. Thank you, Salamat Senator. Thank you. for taking our call. Salamat. Thank you. Let's check in on the ongoing House Quad Committee hearing into EJ case. We have One News Defense Editor, Mr. Manuel Magato. Mogs, may siopaw na ba dyan? Spaghetti? Magandang hapon. Magandang hapon, Mogs. Ano yun? Jollibee na spaghetti o tropical hot? Yung may hotdog? Hindi. Luto ng house. Aba, meron na pala. mahal yan kung gano'n. Meron na pala. Nagtitipid na. Hindi nagtitipid yung mahal yan. May meatballs. May meatballs pa Pwede mo man tanungin kung ano budget May para sa spaghetti? Gaya ba ng turon niya noong panahon ni Mitra? Parang 300 pinakain nila eh. Naliligaw tayo. Sundin natin anong story dyan? Anong malaki? Well, ngayon, buong paghapon, mula kayo ng alas 10 hanggang ngayon, ang star ng hearing ay si Kerwin Espinosa. Kerwin. Oo, siya yung nagsalita lahat at ginigrill. At unang-una, binawi niya yung kanyang testimony sa Senado nung panahon ni Duterte. No? Sinabi niya na he was only coerced by General Bato to implicate Senator De Lima, General Luot, Peter Ko, and Peter Lim in the drug war, drug trade. No? And sabi niya na he was threatened na siya ang susunod sa tatay niya kung hindi niya i-implicate itong mga taong ito. No? So today, nag-apologize siya kay Senator De Lima. Sabi niya na napilitan lang siyang i-implicate dahil sa order ni General Bato. Mogs, teka, i-recta ko na po. Kasi kausap namin si De Lima at kausap namin si Bato de la Rosa. Itong sabi ni General Bato de la Rosa, susuntukin niya si Kevin pag nakita siya. Susuntukin ko siya. Parang si BP Sara, no? Nanununtok. So ganun. He said it on air. Pag nakita niya si Kevin, susuntukin niya kaagad yan. Pero ayaw niya makaharap sa Senate hearing, ayaw din niya makaharap sa Quad hearing. So, saan kaya niya susuntokin? Dapat magharap sila. Kaya nga, hindi ko alam saan niya susuntokin. Pero Mogs, umamin ba din uli si Kerwin? Kasi noon pa umamin na yan, drug lord daw siya. Although hindi lord yung ginagamit niya. Basta drug dealer daw siya eh. Tinanong ba siya uli doon about that? Na talaga bang involved siya sa drug trafficking?
Oo. Hindi siya umamin dito. Sabi niya, drug addict lang daw siya. At saka, 22 years sir, old. yes, sir Pero daw, hindi yes, raw sir. siya drug dealer. at saka OFW. OFW siya. Until nahuli siya sa Dubai sa Abu Dhabi. Oo. Doon siya nahuli nung 2016, no? Kasi Inibita nung una, rito, pati tatay niya, mga sinabi niya. November. Talaga daw drug trafficker sila eh. Pero nandiyan din. Pero dito hindi siya umamin. Hindi siya umamin. At nandiyan Dito din na Mog siya si Kwan, di ba? nag-drug lord. Si Colonel Marcos, di ba? Yung allegedly ay involved dun sa pagpatay. Allegedly ng kanyang tatay sa loob ng presinto, sa loob ng kulungan. Kaya ang dami nagsusulputan ngayon, no? Yung mga poster boys nung previous government. Katulad ni Colonel Marcos. Ito, naging notorious din to nun eh. Ito nga ang problema dyan, no? Kasi sinasabi ni Congressman Paduano na may dalawang raid na nangyari sa loob ng prison facility, no? Isa sa Baybay Leyte, isa sa Abuyog, penal colony, na dalawang drug lord yung namatay, no? At nangyari lang to sa watch ni Colonel Marcos. Yes. Oo. Pero sinasabi ni Colonel Marcos na meron siyang informasyon na meron daw money laundering case itong si Kevin Espinosa na worth 5.5 billion pesos, no? Laki ah. Pero nung tinanong ng mga congressman itong AMLAC, wala namang ganun. So, tinitreten ngayon ng mga congressman na isa in contempt si Colonel Marcos dahil sa lying, no? Dahil mali daw yung informasyon niya na may 5.5 billion na ill-gotten wealth itong si Kerwin Espinosa. Pero anong pa yun? Anong non-sequitur ang yun? pera sa bangko, 1 million lang eh. Pero anong non-sequitur yun, Mogs? 55 billion. Anong relasyon nun dun sa testimony ni Espinosa at yung alleged na involvement ni Colonel Marcos do sa kamatayan ng kanyang tatay? Anong pa nun? Parang hindi naman malapit dun sa issue. Hindi kasi yung money laundering daw is in connection with the drug trade na ginagawa ni Kerwin. Pero yung sinasabi ni Colonel Marcos, kaya sila nag-apply ng search warrant doon sa loob ng Baybay jail, no? Prison. Kasi meron doon silang intel na may collusion daw ang mga jail guards with Espinosa na tuloy pa rin ang drug trade, no? Pero ang lumalabas, no? Napatay si Mayor Espinosa, pero yung mga jail guard hindi kinasuhan. Mogs, teka. Walang kaso. So kung may collusion nga, may walang kaso, no? Yung mga jail guard. Bakit si Mayor Espinosa lang napatay? Okay. Mogs, pasensya na. Pero ang lumalabas, hindi lang pala si Mayor Espinosa ang napatay. Dahil sinasabi ni Kerwin na yung mga abogadong tumutulong sa nila ay pinatay din. Attorney Ungab napatay sa Cebu. At isang piskal na tumutulong sa nila napatay din, no? So sinasabi dito na ang drug war is not only eliminating rival drug cartels o rival politicians, but also their lawyers. Innocent lawyers who are helping accused in the drug war. Balikan natin yan. Mogs, pasensya na. We just have to take a break again. Sumubo ka muna dyan ng Pansit Canton. At we will go into a very quick break and we'll bring you back again. Okay? Okay. Storcon will be right back. Thank you. Mukhang spaghetti. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.
Welcome back to StoryCon. Kasama pa rin natin si Tito Ronald Llamas, aming pamintuan, at si Tito Manny Mogato na mag-launch sa kanyang libro sa dating na... Next Saturday. Ikaw, Ami, sino ba pinaniniwalaan mo? Chief PNP na senador o isang drug lord? Ha? Sino ba, Ami, pinaniniwalaan mo? Alam mo, ang mag-ano dyan, ang maghuhusga dyan. Ha? Ang maghuhusga dyan. Alam mo, Si Kerwin kasi may hindi, si Manny. Si Manny, Mogs. Go ahead, Manny. Hindi, kasi si Kerwin hindi naman dapat paniwalaan na 100%. No? Kasi may mga salto rin siyang sinasabi. No? Yes. Pero ang isang magandang rito, detalye na nakuha natin sa Congress hearing, no? Quadcom hearing, etong si Kerwin, ang napangasawa, ay isang dating girlfriend ni Jaguar. Kilala mo si Jaguar? Sino? Ano yung security guard? Jaguar. Pinahulaan pa sa atin. Hindi, yung sa drug dealer sa Cebu. Napatay sa Las Piñas. Jaguar. Yung drug dealer sa Cebu. Yung napatay sa Las Piñas. Unang buwan nung Pangupo ni Duterte. Ito agad yung big time drug lord na napatay. Jaguar. Ang dati niyang girlfriend ay napangasawa ni Kerwin. No? Ikaw kasi, alam mo lang, Lion King so ibig sabihin, mga may connection sa droga itong si Kerwin through Jaguar, through his wife, no? Parang hindi kasi naman... ang sinasabi ng PIDEA, nasa original drug watch daw si Kerwin. Pero di ba hindi naman issue yun? Parang tanggap na ng mga drug lords ito mga to. Saka malam mo, it's true love. Pero alam mo si Kerwin dinideny na drug lord siya siyempre, i-deny mo para hindi ka makulong. Kaya alam niya nagdi-deny. And we refer to himself as drug lord Ako nga, dinideny ko na maganda lalaki ako. Kasalanan ba yun? Ani, tumatakbo na si Mayor for mayor He cannot admit. That's also true. That's a good point from Hindi cannot admit. That's a criminal offense. Ba't mo naman siyempre. Ba't mo naman i-incriminate yung sarili mo? Pero marami drug cases na na-dismiss, Pero Mogs, parang 3-4 na drug case na na-dismiss lahat. Pero Mogs, by the line of questioning, kaya sa nanindigan na hindi sa drug lord. Pero Mogs, by the line of questioning ng Quadcom at kanilang reactions, does it look like they find the testimony of Kerwin Espinosa credible and believable? Or are they cynical about it? Well, yung mga congressmen ay hindi 100% naniniwala, no? 95 lang. Kasi yung kanyang affidavit na binasa kanina, lumalabas based on hearsays. Kasi yung napatay yung tatay niya, ang niredyong bahay nila sa Albuera, Leyte, wala siya rito. Okay. Wala siya rito, nasa abroad siya. Okay. So sinasabi nga ni Congressman Acop, lahat ng testimony mo about your father is hearsay. No? Hearsay. That's the point. So at yung isa pang dududa is that yung lahat ng testimony mo sa Senado before binawi mo. Binawi mo. So, paano naman, sabi nga ni Richard Gomez, paano kung may another investigation, bawiin mo naman itong sinasabi mo rin ito. Kung next administration na naman, baka iba na naman ang kwento. Baka tumambling na naman. Kaya, may pagdududa ang mga congressman kay Kerwin Espinosa. Kaya lang sa Senado, lahat ng testimony na binawi na except one. No? Yung isang hindi niya binawi at kanyang kakatawanan yung pagbigay ng 4 million pesos kay Colonel Marcos na hiningi daw ni Colonel Marcos sa kanyang tatay.
May allegation yun din si, si Bato kanina. Yung sa testimony raw ni Kerwin sa Si Senado. Espinido raw. Oo, na binibigyan daw niya ng datong si 5 Espinido. milyon, oo. Nung nag-one-on-one daw siya with Kerwin sa kanyang kulungan after the hearing, Binawi. inamin daw ni Kerwin na he just made it up. Kasi may sama siya ng loob kay Pagkabatay ng kanyang tatay. Espinido. Oo. That's Senator Bato's claim. Oo. Pero malinaw naman na Mogs na pinatay yung tatay niya sa kulungan. Hindi naman siguro nag-suicide yun, no? Pinatay sa kulungan yung kanyang tatay. Hinuli siya ng Interpol. Dinala siya rito. Hinarap siya sa media. So, hindi naman ganun ka totally absurd yung kanyang mga sinabi. Dahil meron naman may pattern naman di ba? Hindi ba yan na-raise ng mga congressman? Kung naman yun kahit walang test, wala talagang corroborating pa, logical naman yung kanyang kwento. Yung mga magko-corroborate ng testimony niya, pinapatawag para ng Kongreso, no? Mm-hmm. So, maraming pinapatawag sa sunod na hearing na magko-corroborate sa kanyang mga sinabi sa kanyang affidavit ngayong araw. Mm-hmm. So, antayin natin kung ano mangyayari, no? Kasi mukha namang may grain of truth yung sinasabi ni Kerwin. Yung nga lang, lumalabas ngayon ng hearsay kasi wala siya nung mangyari yan. Yan. Talagang hindi ko na maintindihan bakit anong ginagawa mo dyan Nakakapat natin doon ka na dyan. Kumakain ka lang ata dyan. Kumakain. Okay, teka, pinapalit mo tayo dyan. Sige, eject button. Eject button. Ini-eject na kami ng producer dito overtime na raw Okay, maraming salamat Manny Mogato, ang aming resident taga-tikip ng Siopaw, at kay Tito Ronald Llamas, ang ating resident Pansit Canton. Sorry, our resident political pundit, and of course, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star. Thank you very much. We all wish you a happy weekend. Join us again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.